Praise the Lord. Pasensya na po kayo. Tinanong ko kung gaano ako tagal magsalita. Kasi pag nagsalita po ako, 1 oras sa 2 oras. Joke on lang po. Tayo po tumayong lahat in the presence of the Almighty God. Kanina pong sumasambalayo, the Holy Spirit spoke into my heart. At gusto nang sabihin sa bawat isa sa atin, ito ang sabi ng Panginoon, ang inyong mata ay hindi pa nakikita at ang inyong tenga hindi nyo pa naririnig. Ang mga bagay na inihanda na tapos sa lahat ng nagmamahal sa Diyos. Do you really love God? Amen! Kukunti na yata nagmamahal sa Diyos, Pastora? Parang 1% na. Nagmamahal ba po kayo sa Diyos? Amen! Ikarinig niyo po sa diablong nasa labas. Nagmamahal ba kayo sa Diyos? Amen! Yan. Kasi yung hindi po nagmamahal, kaya kakampi ng diablo yun. Tayo po ay nagmamahal. We really love God. God has prepared something for you already. Bago pa po likayin ng mundo, meron po siyang inihanda na napakaraming bagay sa anak ng Diyos. At ito ay tinatakpan ng diablo kahit sa mga mananampalataya, hindi nila ito nalalaman dahil ang diablo ayaw niyang malaman ito sapagkat sa oras na laman ninyo kung sino kayo, ano ang ginawa ni Kristo sa inyong lahat at sa akin. Hindi po kayo hihinto at ipagsisigawan nyo. Tunay na mabuti at dakila ang makapangyarihang Diyos. Hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Would you raise your hands before the Father? Ama, salamat po na sinugo mo yung bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi manatiling patay, bagkos mabuhay na maguli pangatlong araw. At bantayan ang lahat ng kanyang sinabi at lahat ng kanyang tinapos at lahat ng kanyang inihanda ay magkamtan, maranasan ng bawat mananampalataya. At dalangin ko sa oras na ito, Ama, na ibuhos mo ang pagpapalang iyan, na wala silang sukat paglagyan, at ito'y umapaw na ang sino mang makakita, makarinig at makaramdam ay sabing ikaw ay tunay na Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At sa oras na ito, Ama, malaman ng bawat isa na ang mga inihanda mong ito ay talagang kanila na hindi naman dapat nilang paghirapan, sapagat ang nagbayad nito ay walang iba kundi ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang tumawag sa lahat, nagbayad sa lahat, at sa oras na ito, maingat naming ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsalita ng Amen. Amen. Praise the Lord. Ating pong team ay Psalms 103. Tama ko ba? Psalms 103. Awit, titulo, 103. Talata pong 2, beginning verse 1. Marami na pong umawit nito. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless your holy name.
Verse 2 po ay, ang sabi ay ganito, who forgiveth all thine iniquities, and who healeth all thy diseases. Sabihin natin, all. Ulit, 1, 2, 3, all. Tanong. Mahilig po kasi ako magtanong. Ano ba ibig sabihin ng all? Ha? Yung mga batang nag-aaral yata ang nakakasagot. Yung mga matatanda yata, hindi alam ibig sabihin ng all. Ano ibig sabihin ng all? Lahat or without exceptions. Everything. Ang nasulat according sa tala ng Biblia, Psalm 103, according to David, inspired by the Holy Ghost, kinasiya ng banal na Espiritu, lahat daw ng kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos. Tayo, memorize natin yan, mga kasalanan. Pero hindi po natin nakikita yung pangalawa. Ang lahat ng sakit ay kanyang pagagalingin. That was the Old Testament na prophesied ni David. Kung nagbabasa kayo ng Isaiah 53 verse 3, 4, and 5, nakalagay doon, He was wounded for transgression. Siya ay nasugatan sa ating mga kasalanan. Siya ay binugbog sa lahat ng ating pagsalangsang. Ang lahat ng latay na tinanggap niya ay katumbas ng ating kagalingan. Or, by whose stripes we are healed. Healed. By whose stripes we are healed. Fasted. Pagdating kay 1 Peter 2:24, Matthew 8:17, ang nakalagay doon, para matupad ang sinabi ng propeta Isaiah, dinala niya ang lahat ng ating kasalanan. Tanong, ano ba ang ibig sabihin ng dinala? Sa mga nag-aaral ko, ayaw kong sabihin yung mga matatanda yung nag-aaral, pero mga estudyante, alam nila to. Anong part of speech ang dinala? Sa English, bore. Sa 1 Peter, he said, who himself bore or bear our sins on his body on the tree, and by whose stripes ye were healed. Anong part of his speech? Sa mga nag-aaral, o kung may teacher man dito, tulog daw, may tulog. Pag sinabing where, dinidifferentiate natin ang are. You are. Present. Where, past tense. Healed, present. Healed, past tense. So, ang sinasabi ni Pedro at sinasabi ni Matthew, ang lahat ng kasalanan ninyo at kasalanan ko ay binayaran ni Jesucristo. Hindi yata ako naiintindihan. Walang nag-i-amen.
I pray that the Holy Spirit open this in your heart. Kung kayo ay may cellphone o may TV, binayaran nyo inyong cellphone. Meron bang pwedeng magsabing akin yan? Hindi magandang cellphone na malaki kanina dito. Sino yun? iPad ba yun? Nasaan? Nasaan yun? Tumakas na. Alam niya kung kunin ko eh. Sino may cellphone dito? Wala yata na yung cellphone dito, Pastora? Yan. Wala? Akin ko ba? Ha? Di ba akin ko? Ha? Hindi siya okay. Paano mawata na yun sa ito? Sa'yo ba no? Hindi, akin ko. Kung binayaran mo sa bagay, lupa o bahay, kotse, TV, at alam mong sa'yo, walang sino man na pwedeng umangkin ito. Di ba? Merong Diyos na nagkatawang tao, bumaba rito, binayaran lahat ng kasalanan nyo, at lahat ng sakit ay ipinatong sa Kanya. Kaya ang kasalanan nyo ay bayad na. Huwag mong iyakapin, huwag nyo halikan, huwag kayong manatili, sapagkat binayaran niya sa inyo, bayad na lahat. That's right, walang tao dito nasa loob ng templong ito na pwedeng angkinin mo ang kasalanan. Brad, hindi sa'yo yan. Sa Jesus ang nagbayad yan. At ang inilang yan ay katulad ng Diyos. That's right, marami tayong tao. Nalulungkot po tayo. Ang Diyos nalulungkot. Ang Panginoon nalulungkot. Ang Banal na Espiritu nalulungkot. Dahil ang mga kasalanan na yan ay bayad na. Subalit ang mga tao niyayakap, minamahal, nananatili sa kasalanan na hindi nila alam na sila ay dinadala sa buhay patungo sa impyerno. Pero ang magandang balita, Brad, si Jesus ang nagbayad na. Wala na sa yan. Sa kanya yan. At pinagay na ng buhay na walang hanggan. I'm telling you today, kahit ang sakit nyo, binayaran yan. Walang sakit na pwede nyong angkinin. Hindi Diyos ang nagbigay ng sakit. Walang sakit na binigay ng Diyos, kahit sakit sa ulo. Ano bang pain na nararamdaman nyo? Binayaran yan. Anong bukal meron kayo dyan sa inyong pati ng katawan? Bayad na yan. Ano bang sakit, high blood, diabetes, o heart problem, o anumang klase ng sakit, meron kayo. Bayad na yan, bro. Eh bakit meron ako? Sabi ko yung bakit meron ako, nararamdaman ko meron. Ang tawag dyan, kasinungalingan. Alam niyo ba, ang mga presidente may tinatawag na Emancipation Proclamation, ang ibig sabihin ng Emancipation Proclamation, tuwing birthday ng presidente. Sa oras ng 3 o'clock, susulat siya sa maximum prison kung sino yung pakakawalan niya. 3 o'clock. Sa oras ng 3 o'clock, yung pangalan na yun nakakalan doon ay presidente, susulat niya. 3 o'clock! Kung pupunta nga sa Malacanang siya, 3 o'clock siyang sumulat.
yung sulat na yun, ipadadala sa maximum prison. It will take 1 hour. Hello? Amen. Bago dumating, 1 hour. Pero 3 o'clock, malaya na siya completely. 4 o'clock darating. Late ng 1 hour. Sasabihin lang, Brad, itong sulat mo. Bubuksan ang pintuan. Maluwag, walang pwedeng pumigil sa'yo. Go. You are free. Hindi niyo ba alam, mga kapatid? Ganyan ang ginawa ni Jesus. 2,000 taon na kalilipas. Lahat ng kasalanan ng tao, hindi pa isinisilang, ay binayaran ng Panginoon Jesus. Upang ang kasalanan na yan, ay huwag kayong hilahin sa impyerno. Bayad na yan, Lord. Huwag mong yakapin yan. Huwag kang manatili dyan. Huwag mong ingin yan. Bayad na yan. Alam mo, nakakalungkot. Alam niyo po ba? Meron po sa istorya na pagdating ng sulat, malaya ka na. Kahit sa ganito, na presidente, binuksan ko yung pintuan. Sabi niya, gusto ko dito na lang ako. Ayaw ko naman lumabas. Hindi, gusto ko kayo lumabas ka. Balaya ka na. Makakita na lang ang mundo. Maybe ako, gusto ko dito na lang. Mas masarap dito. Mas masarap sa labas. Hindi, okay na ako dito. Alam niyo po ba na maraming taong ganyan? At nakakalungkot sa iglesia ay meron ganyan. Pag sinabi ng iglesia, mga tinawag ng Panginoon ay meron ganyan din ang attitude at isip. Na nandun pa rin sa bisyo, nandun pa rin sa kasalanan, nandun pa rin sa sugal, nandun pa rin sa pagmumura, nandun pa rin sa adultery, nandun pa rin sa fornication, nandun pa rin sa lahat ng gawa ng kasalanan, niyayakap ang kasalanan na ayaw tumalikod sa kasalanan. This is the good news, brother. God and Jesus Christ can set you free, and in the Son of God can set you free. You are free indeed. I'm telling this. Naintindihan niyo po ba? Kaya may mga kabataan na may mga boyfriend na unbeliever. Makinig kayo para sa inyo to. Hindi ko kailala. Meron kayong mga boyfriend na unbeliever na lagi kayong tinutukso na pakis naman. Una sa noo. Ewan naman yan, para naman akong lolo. Sige. Sa lips, ayaw ko ng chips. Dahil gusto sa lips. Di nila alam ang kissing is something that's going on. Now where the devil and demon spirit watching. Because kissing is not for you. Kissing lips to lip is for the husband and wife. And you have your husband and you have your wife. And you have to do that. Ang gagawin nyo, ginagawa nyo sa mag-asawa, hihilahin kayo saan? Sexual immorality. Tingnan niyo po ang inyong dyaryo. Napakaraming kabataan, less than 18 years old, buntis. Sabi sa statistic, napakarami. Pero, walang nagpapakasal. They aborted the children or the child or probably hindi sila nagpakasal kasi dinortida. Yun naman! Ang Diyos ay binabagsak ngayon at binibisik ang bawat bayan at bansa. Dahil maraming tao hindi nagsisisi. Salamat sa Diyos. Narito kayo nanginginig ng salita ng Diyos. Kapag ang kanya ng salita ng Diyos ay inuugasan ng lahat ng nakikinig. At habang inuugasan kayo, kami ay nanatiling banal, patuloy, walang kasalanan,
naglalaro. Don't you know that the devil is serious than you? Hindi nyo ba alam ang diablo ay seryoso? Diablo ay prepared to steal, to kill, and destroy. Kaya ako, seryoso siya. Gano'n siya ka-serious? To steal, to kill, and destroy. Hindi ba seryoso yun? Kaya if you are not watching, if you are not taking it, kung hindi ka nagbabantay, hindi ka lagi nakapokus. Dahil marami ay nakapokus kung saan saan. Nakapokus sa Facebook, nakapokus sa cellphone, nakapokus sa Twitter, nakapokus sa mga kung ano-ano, nakapokus sa computer, nakapokus sa kung ano-anong bagay. Nakapokus sa chismis, nakapokus kung ano-ano ang pinapokusan mo. Brad, mag-isip ka na. The Bible says in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all. Nakalagay doon, all. All. Ano yung sabihin ng all? All the things. Ibig sabihin nun, bibigyan ka ng tamang boyfriend na may takot sa Diyos, punong-puno ng kapatid, ng kabangalan. Ayusin nyo rin, kasama yun sa all. Kasama sa all ang trabaho mo, kasama ang finance sa all. Kasama ang pera sa all, kasama ang magandang buhay sa all, kasama ang kaligtasan sa all, kasama ang katalino sa all, kasama ang pag-aaral sa all. Secret. Alam nyo, dami natin nababasa pero ang Bible hindi natin nababasa. Don't you know that the love letter of God to you and me is the Word of God? Bakit kaya sinabi ni David, forget na? Dahil ang iglesia, ang mananampalataya, ay nakalimutan. Ang alin? Lahat ng benepisyo. I pray that the Lord will touch each and every one of us. Nang binayaran ng Panginoong Sus 2,000 taon ang lahat ng buhay natin, hindi niya binayaran lang ang kukunti. Binayaran niya ang buhay. Dahil kung meron lang, kung binayaran niya lang ang konti, sasabihin ng diablo, Jesus, pwede ba, huwag mong pakialaman yan, kasi hindi mo nabayaran yan eh. Hello? Gusto mo kaya? Yung diablo malakas ang loob na patigilin si Jesus. That's why ignorance. Kung kayo mga anak ng Diyos ay ignorante sa ginawa ng Diyos sa buhay ninyo, palagi kayong lulukoy ng diablo, palagi kayong isa ng diablo, at darating sa oras, matarang kawawa at lantang ngulay sa kamong at dadatnan. But I'm telling you, panahon na tumayo kayo, alamin nyo ang para sa iyo, at lahat ang sa iyo, at kunin nyo ang para sa iyo, at tinuha, sabi ko, pigilan nyo, lumayas ka. Young people, hindi kaya nilikha ng Diyos para kawawain ng lalaki at lukoy ng mga kalalakihan.
Alam niyo ba na ang ginawa ni Jesus ay ginawang lahat ng tao, ang desire ng Diyos ay maging ang tao ay isang human? Sa Tagalog, bagong nilalang? Oh. Sigurado kayo, ha? Ha? Sigurado? Anong verse yan? Ano? Dalawa lang. Dalawa lang nakakaalam? Alam, ako ayoko maniwala dito, ha? Ayoko maniwala. Kasabihin yung mga tatay daw, hindi alam. Hindi daw alam yung mga tatay. Ano po ang mga tatay? Anong verse? Yan. Basahin natin. Therefore, if any man be in Christ, he is what? New creator, a creature. And then the Bible says, all things are passed away or has been done. Ano? Behold, all. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng all? Sigurado kayo? Amen! Ito, shocking to. Ngayon nyo lang ito maririnig. Kasi doon kayo humihinto. May next verse yun eh. Alam niyo ba kung ano yung nakalagay sa next verse? Yung all things na all things. Sabi natin all things. 1, 2, 3. All things! Yung all things na yun, dinifine sa next verse. Look at your Bible. Look at your Bible. Ano nakalagay? And all things are of God. Hindi niyo magugustuhan ko. Pero sasabihin ko sa inyo. Alam niyo ba, pag na-born again ka, Brad, ang lahat ng bagay, ang Diyos na ang gagawa. Dahil sinimula ng Diyos na ang lahat ng bagay, sabi sa Ephesians 1:3, you are blessed with all spiritual blessings. Ano ba yung all? Hindi ba yun? Sabi niya, bagong nilalang. Ang bagong nilalang ay bago na lahat. Eh ano yung lahat na bago? Lahat ng bago, ang Diyos ang gagawa. Blessed us with all. Sabi natin all. Sa lahat ng spiritual blessing ay binigay na sa mga anak ng Diyos. Palapakan natin sa Lord. Are you ready? Are you ready? Sabi nito, and do not forget how kind your God is. Maraming ginawa ang Diyos sa inyo at sa akin. Tapos na, hinanda na. Ang tanong ay, bakit hindi ko maranasan, Pastor? Hindi ko maranasan ng kagaling. Hindi ko maranasan ng magkaroon ako ng pera. Hindi ko maranasan ng magkaroon ng mabait na asawa. Hindi ko maranasan ang mabait na anak. Hindi ko maranasan. Sabihin mo nga sa katabi mo, baka ignorant ka, brad or sis. Hello? All of God. All of God. Sabihin natin, all of God. All of God! So mayroong ginawa sa hinanda na napakaraming nakahanda na. All for the taking. I'm telling you, that's what you call the grace of God. Ano ba ang grace of God? Unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat. Hindi pwedeng gamitin ang lakas mo. Hindi pwedeng gamitin ang katalinuhan mo. Hindi pwedeng gamitin ang karunungan mo. Hindi, wala kang pwede. Wala. Kasi grace, ibig sabihin nun, only because of God.
forget what God has done and finished. Take it. That's what you call grace. That's why nung ginawa ng Panginoong Sus na ikaw ay born again. Kung lahat kayo nakakilala ngayon sa Panginoon, lahat ng tumanggap kay Kristo, what happened is ginawa kang bagong nilalang. Nung naging bagong nilalang ka, according to Romans 12:3, 1 Peter, o 2 Peter 1, verse 1, ang sabi doon, binigyan ka ng faith. Maraming Kristiyanong hindi alam na meron silang faith. Di measure of faith, may faith ka. Hindi ikaw gumawa ng faith yun. Ang Panginoon. Binigay sa'yo. Kaya binigay sa'yo. Nung ikaw ay na-born again. Nung na-born again ka, sabi 2 Corinthians 5:21, Jesus ay ginawang kasalanan upang ikaw at ako ay makalagaan sa lahat ng kasalanan upang ikaw ay maging hallelujah. Katuwiran ng Diyos. Hello? Yes. Maging katuwiran ka ng Diyos. Meaning to say, kung paano si Abraham ay ginawang matuwid, hindi dahil siya ay may lakas, but the Bible says, according to the faith of Abraham. Amen. Hello? Yes. At tinawag na accounted siya for righteousness o inilagay ang righteousness hindi dahil meron siyang ginawa. Kapag may ginawa siya, sabi sa Biblia according to Romans, utang yun. Makinig po kayo. Sino namang nagtatrabaho dito? Ba, isa lang ang nagtatrabaho. Hindi ko kayo hingyan ng tithe, si pastor mo maghingi yan. Pag nagtatrabaho ka, Brad, hindi ka binigyan ng sahod, papalampakan mo ba yun? Ang gagawin mo? Magwala. Normal. Pag nagtrabaho ka, dapat bayaran ka. Sabi ni Paul, lahat ng nagtatrabaho, dapat bayaran. Alam niyo ba, ang kaligtasan niyo hindi niyo pinagtrabahuan? Ang kabanalan niyo at katuwiran hindi niyo pinagtrabahuan? Ang kabusilakan na ginawa sa inyo hindi niyo pinagtrabahuan? Ang kagalingan na hindi niyo pinaghirapan? Kaya hindi kayo pwedeng humingi ng kabayaran. Ang bait-bait ko, Panginoon, pagalingin mo na ako. Lagi akong umaaten, pagalingin mo na ako. Walang kaugnayan yun. Panginoon, dami ko ng tithe na nabibigay yung pastora. Hindi ako mapagaling yung pastora. Pagalingin mo naman ako. Hindi ka mapapagaling. Dahil hingi ka ng bayad sa tinrabaho mo. Dahil ang kagalingan, hindi ka pa pinanganganak. Pinagaling ka na ni Jesus. Kaya ngayon, kung meron kayong sakit na nararamdaman yan, lumayas-layas na yung sakit na yan, bago tawagin ng Diyos at ipakita sa inyo ang kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon. Amen. Binigyan ka ng faith. Ginawa ka ng matuwid. Not because of you. That is grace. O ito. You're trying to become holy. Ako gusto kong maging banal. Kasi pagka banal ka, malapit ka sa Diyos. Kapag banal ka, parang si Moses, Elijah. Makinig kayo. Ang kabanalan sa bagong tipan ay hindi binabayaran. Ephesians chapter 4, verse 20-24, the Bible says, when you are created by God, you are clothed, put on the true holiness and righteousness. What is the true holiness? When you are created, isuot mo nung bagong nilikha ka. Binayaran ni Jesus, isuot mo ang tunay na
nag-struggle kayo, hindi kayo makaalis sa mga kasalanan, sa mga bisyo. Right now, in the name of Jesus, this is the time to be set free. Let the Son of God is set you free. You are free indeed. You receive the righteousness of God. You receive the holiness of God. Receive the deliverance of the mighty one. Ano ba ito ilalakas? Sorry. Listen. Hindi naman binigyan ka ng katwiran, hindi ka nabigyan ng kabanalan eh. Alam ko, pag tinitingnan niyo ako, nakatingin sa akin, ano kaya mga mga sasabihin ng pastor? Banal ako. Matuwid ako. Ha? Parang hindi mo feel. Wala akong naman. Tanong mo kay Pastora, Pastor, elders, nakita mo na ng mukhaan si Jesus? Picture, kita mo, picture lang. See? It's not. The Bible says in Ephesians 5 says, we walk by faith, not by sight. Kung ako, ang Diyos. Kunwari ito si Gideon. Gideon. Now, you are a mighty man of valor. Nabasa niyo ba yun? Ha? Sino nagbabasa ng Bible? Wala yata nagbabasa ng pastor. Tinawag sa mighty valor. Tama? Tama ba? Kung tinawag siyang mighty valor, paghihirapan niya ba yun? Hindi niya paghihirapan yun dahil tinawag kasi. Kung tinawag ka ng Diyos, si Paul, di ba dahil mga pinapatay? Dahil mga pinapatay ni Paul eh. Tapos bigla nagpakita sa Jesus, Lord, who are you? Di ba? Ano sabi niya? Sabi ni Lord, you are my servant. Did Paul try to become a servant? Or he just received what God said? Or the Lord Jesus said? He just received it. Alam niyo mo ba na pag sinabi naman, if Jesus would appear before you at sabihin sa'yo, Brad, binigyan kita ng bayan ng lupa. Doon sa Green Ridge. 500 square meter, may lupa na. Anong gagawin mo? Any one of you. Anong gagawin mo? Lord, pagpapasok niyo ko ba yan? Lord, luluhod ako. Mananalang ng takot. Hindi, binibigay ko na nga sa'yo eh. Lord, hindi. Magano ko, meditate natin. Ha? Ganun ba gagawin mo? Ano gagawin mo? Paano mo tatanggapin? Di ba ang dapat na sagot? Akan na yung susi. This is the problem of the church. Binubulag tayo ng diablo dahil yung ginawa ni Kristo ikaw yung pinatawad. Gusto niyo bang masyak? Ha? Gusto mo siya, diba? Sabi natin. Hebrews chapter 8. You have your Bible, Hebrews chapter 8. Look at your Hebrews chapter 8. Verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquities will I remember no more. Alam niyo, yung diablo, niloloko-loko kayo. Alam niyo ba
ngayon tinapos si Kristo na nagbayad siya, na binubo niya yung dugo, namatay siya, tinanggap niya ang kamatayan, hindi niya kailangan gawin yun. Dahil Diyos siya, makapangyarihan siya, hindi niya kaya. Ginawa niya yung para sa akin at para sa inyo. Anong para sa inyo? Na maawa siya at mahabagin sa lahat ng ating pagsalansat at kasalanan. Take note! At lahat ng kasalanan mo ay hindi niya na aalalahanin. Look at me, people! When you talk to Jesus, Lord, yung kasalanan ko na paulit-ulit na matagal na, Panginoon, naulit ko kagabi. Alam mo, sasagot sa'yo ni Jesus, ni Lord, anak, as far as my power and my authority is concerned, this is your first time to sin. If you have not confessed it. Hindi tayo, Panginoon, na hindi natin makalimutan yung kasalanan ng katabi mo. Palagi mong pinapaalala. Kasi pinatawad na kita pag nagkamali na, sabi ko naman sa iyo, yan ka na naman eh. Talagang ganyan ka eh. Yan po, gawain ng diablo yan, gawain ng Panginoong Sus yan. Dahil sa Panginoong Sus, there is no condemnation. Wala nang kahatulan, Diyos. Ano yung sabihin na wala kahatulan? John 3:16. Alam niyo yung John 3:16? For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that every believer in him shall not perish, but have everlasting life. Ang problema niyo, humihinto kayo sa John 3:16. Yung kasunod, importante yun. Ano na ito? Sabi pinigin. He came that you might have salvation and that there is no condemnation. Wala nang hahatol sa iyo. Hindi ka nahahabolan. Binayaran na ni Kristo. That's why ang tawag dito, kung tunay kang anak ng Diyos at tumanggap kay Kristo Jesus, wala ka nang nakaraan. You don't have pass. Alam mo kung dahil walang pass kayo? Tinanggal ni Lord yun. Kasi ang tao, pag may pass ka, palagi kayo paalala, alam mo, dahil mo makalimutan yung bilang, alam mo, hindi kayo mag-uusap, alam mo, yung ginawa. Ang Panginoon di ganun. Hindi mo siya wala kayo eh. Look at your Bible, Matthew, Mark, Luke, John. Basahin yung Bible, lahat ng lumapit kay Jesus. Wala kayong makikita ang sasabihin niya. Sandali, di ka pa nagsisi, di ka pa nag-confess, di ka pa lumuhod, di ka pa nag-fasting. Wala. Lahat ng lumapit. Panginoon, papagaling mo sa sakit sa puso, papagaling mo sa sakit sa mata, papagaling sa tenyo, papagaling mo lahat puro. The Bible says, John 7:7, ang lahat ng lumalapit sa kanya, hindi niya pinagtatabuyan. Understand? Why don't you look at me and nahuli ng mga Pariseo. Panginoon, kitang-kita namin, nakahupo. Nakahupo si Mary Magdalene. Talagang dapat batuhin. Kasi sa kay Moses, kapag nahuli kang nahamalo niya, dapat batuhin ka. Yung mga mahilig sa inyo mag-memorize ng 10 Commandments, gusto nyo masunod yung 10 Commandments, sinasabi ko sa hindi nyo masusunod yan dahil binigay yan para sabihin lang makasalanan ka. Wala na ibang purpose yan. Kaya pag ginamit mo yan at ikaw yung nagkasala, patuhin mo yung sarili mo. Kasi ang requirement, kapag ginagamit mo yan, dapat gumamit ka ng bato. Ha? Hello? Brother, hindi ka pa naniniwala. No. The 10 Commandments are holy and it's spiritual. But the purpose of it, you don't know. Ang purpose lang yan, sabihin lang makasalanan ka. That's why Jesus came to fulfill the law. Because nobody can fulfill Jesus for kingdom. Hallelujah. And when he fulfills it, brother, I'm telling you, sir, the kingdom of God in us, and right now receive the kingdom of God.
ang kingdom ay para sa atin. Dati ang kingdom. Amen? Sabi ng Panginoon, it is my Father's pleasure. Father's pleasure. Father's pleasure. Lugod na lugod ang Ama na ibigay ang kingdom. Makinig kayo, makinig. Alam niyo ba si John the Baptist? Si John the Baptist, nangaral. Sabi, Hari, mahalin niya ka! Ang sama mo! Sabi nung hari, sumasayo yung asawa, yung anak ng asawa. Sabi nung hari, ganda ng sayo mo. Sabi nung binulungan, pag sinabi mo, ano gusto mo? Hilingin mo yung ulo ni John the Baptist. Sayo. Yung mahilig yung manood ng yung pagtanghali. Kaya mo kayo nood yan, sa Jalo yan. Hindi kasama yan. Anong sabi niya? Hil mo. Natuwa mo yung hari. Sabi niya, hindi ka iyak. Anong gusto mo gawin? Anong gusto mo? Hilingin mo sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng kaharian. Take note. Every king, when he speaks, he has to fulfill. Kapag ikaw hari, hindi mo natupad ang sinabi mo, walang kwentang hari ka. Kaya sila maingat. Pag sinabi nila, dapat gawin nila. Sabi niya, hingin mo lahat. Sabihin mo sa akin, anong gusto mo? Sabi niya, ibibigay ko kahit yung kalahati ng kaharian ko. Makinig kayo. Kung nagbigay ang hari ng kalahati ng kaharian, wala bang laman yan? Meron? Meron! Kompleto, pati lahat ng mga soldiers, lahat ng kayamanan, nandong kompleto yun. Ito, sasabihin ko sa inyo. Sabi ni Jesus, gusto ng Ama ibigay sa inyo ang kaharian ng Ama. Tatanggapin niyo ba? Huwag na kayong magpintil sa sin. Huwag na kayong maging kawaya dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Amen? Jesus paid the price. Sa palagay niyo ba, mayroon kayong ginawa para ibigay yung kaharian ng Diyos? It is by grace. Hello? Di iba, feeling nyo kasi wala kayong power, wala kayong authority. Ay, yung mga pastor, sumisigaw siguro. Ay, mga pastor, sigaw na sigaw kasi feeling nila sila may power, may authority. Listen to me. Pwede ba kayo tumayong tatlo? Kaya kasi naman to para patotoo sa inyo. Kami nang bagal nyo. Tinamang ko mga kabataan. Mga missionary po yan. Ito, evangelist eh. Sila ginagamit ng Lord. Yan. Mga kabataan ko, hindi lang sila. Kasama lang kasi tatlo lang. Yung mga kabataan mo ginagamit ng Lord. Alam niyo sabi na ginagamit? Casting out demon spirit and healing the sick. So, take note. Alam niyo po ba, bulag nakakita, bingi nakakarinig, bukol nawawala, may kamay humahaba, lahat ng klase sakit na naranasan mo nila, gumagaling sa kapangyarihan ng Diyos. Sa palagay niyo ba sila lang ang pwedeng gamitin? Hindi ako naniniwala. Every individual here can be used mightily by God. If you are willing, kung kayo ay handa at magpapagamit sa Diyos,
Are you ready? Are you ready? May isang bibigay ng Diyos sa inyo. Ang tanong, gusto niyo ba? Amen. Kung ako may bagong cellphone dito, bibigyan ko sa'yo, gusto niyo ba? Amen. Gusto niyo. Kasi cellphone. What if God offers to you today, at this moment, God is offering you the best gift He can give. Eh, Brad, hindi ko pa nakikita yung Diyos eh. It doesn't matter. Alam niyo ba si Tomas, sabi ni Tomas, Panginoon, at sabi niya, di ako maniniwala, di totoo yan. Buhay si Kristo, di totoo yan, di ako maniniwala, pag nakita ko lang. Pumasok si Kristo sa ating Panginoon sa sarabong pinto, pagkatapos, Tomas, huwag ka na magduda, hawakan mo. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Pagiliran. At sabi niya ganito, oh my God! And my Lord! Bakit? Naniwala siya. Kailangan pa bang magpakita kayo ang Panginoon sa inyo? Ang sabi ng Panginoon, Tomas, naniwala ka dahil nakita mo. Pero mas mapalad ang nandito sa Fatima. Amen. Hindi nila nakita, pero nananampalataya at naniniwala sila. God is giving you this. Are you ready to receive the gift of the Lord? Amen. Sabi nga ng isang testimony ng pastor, kung lahat kayo hindi pa nakakainom ng tubig o hindi niya alam, malalaman niya kung sino ang talagang uhaw sa inyo. Pag nilabas niya ang isang nag-yellow tubig, at sasabihin niya, sino ang nanguuhaw? Definitely, yung unang tatayong tatakbo ang nauuhaw. When God offers you the gift, will you run and take it and grab it? Tingnan yung Tacloban. Di ba pumarang yung isang barko? Napatunayan gutom sila. Nag-aakyat sila nung sila mabagsakan. Kayo po ba ay gutom sa kapangyarihan ng Diyos? Amen. Kayo ba ay gutom sa regalo ng Diyos? Amen. Talagang sigurado ba ba? Amen. So listen, I want you to be ready. How many of you wants to receive the gift of the Holy Spirit? With all your heart, just raise your hand. The Lord is willing to give you that before the foundation of the world. Hinihanda niya para sa inyo yan. The question is, do you really want? Amen? John 14, the Bible says, verse 26, I will give you the Holy Ghost. He will teach you. John 15, verse 26, John chapter 16, verse 1 to 7, He will give the Holy Spirit. He will live and abide with you and stay within you forever. Amen. I said forever. I said forever. Acts chapter 19, si Paul pumunta doon, sabi ni Paul, bumaba siya, sabi niya sa mga mananampalataya, uy, mga mananampalataya, nandito pala kayo. Nandito pala kayo. Uy, kamusta kayo? Mabuti po. Sagot ni Paul, natanggap niyo na ba yung banal na Espiritu? Sabi niya, banal na Espiritu? Meron ba no? Meron bang Holy Spirit? Ay, saan kayo na bautismo? Sabi ni Paul, yung kay John. Kay John, baptism of repentance yun. Ay, di, meron ito. Turuan ko muna kayo.
Tinuruan niya, pinakilala niya si Jesus, at tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. You know what the next come? He laid hands and they received the Holy Ghost. Sa lahat ng gustong tumanggap ng banal na Espiritu, this is the second best gift that God has provided. Eternal life and the Holy Ghost. I'm telling you, marami pong ignorante Christian, hindi nila alam na merong ang Holy Ghost para sa kanila. The apostles sabi, huwag kayong maalis. The disciples. May time. 35. So, 1 minute na lang. Yung mga disciples na nabuhay na si Kristo kasi sila, aalis na sila eh. Aalis na sila. Asa kami. Patay na si Jesus. Eh, nabuhay. Biglang nakita, tuwa sila. Panginoon, nandiyan ka pala. O, ang gagawin natin. Pangaral niyo ang salita ng Diyos. Don't you know the disciples were not born again yet nung hindi pa sila si Jesus ang mamatay? Hindi siya born again, pero nagpapalayas ng demonyo, naglilihis o may sakit. Ang mga disciples. Hindi ba ako? Nagpapalayas ng demonyo, naglilihis o may sakit, gumagaling may sakit. Hindi pa sila born again. Hindi pa sila yung mga anak ng Diyos. Hello? At wala silang power, kundi yung power escalated to them with Jesus Christ. And then Jesus said, go na kayo, alis na kayo, mga kayo salita ng Diyos. Sabi ni Pedro, bigli Pedro, alis na ako. Sabi ng Panginoon, sandali, saan ka pupunta? Si Panginoon sabi mo, mga ngaral sa salita ng Diyos, hindi mo pa nare-receive yung Holy Ghost. Alam niyo, marami sa inyo hindi nare-receive ang Holy Ghost. Kaya pagdating sa trabaho, pag inaya kayo inom ka kaagad. Pag tinukso ka, magagagad, may inis ka agad. Pag sinama ka sa sugalan, sama ka sa sugal. Madali kayong lukuhin dahil wala kayong Holy Ghost. Young people, you need to have the Holy Ghost para pagkalalapit sa iyo mga lalaki, baloni pa lang. Alam mo, Brad, alam ko sinasabi ng Panginoon sa akin, lulukuhin mo lang ako. Kaya malis-alis ka na. I love you with the love of the Lord. Because the Holy Ghost will tell you. Hello? Are you ready to receive the Holy Ghost? This is the best gift. Come on, rise up. Everybody. I want to pray. I want to pray. You have to desire right now that you want the Holy Ghost. Paano ba re-receive ang Holy Spirit? One, you have to ask. Jesus is the baptizer of the Holy Ghost. Jesus, I want to receive the Holy Ghost right now. I want Him. Because Jesus is the baptizer of the Holy Ghost. Amen? Second, when you ask the Holy Spirit to come into your lives, you will ask Him by faith. Pag humingi kayo ng eternal life, Lord, gusto kong baguhin mo, gusto kong magkaroon ng buhay na wala, gusto kong makakilala sa iyo, gusto kong maging servant mo, gusto kong maging anak mo. You receive it by faith. And when you receive, you just give thanks. Lord, salamat. Nakita niyo po yung transition? When you ask the Holy Spirit to come into your life, Holy Spirit, I want you to dwell within me. 1 Corinthians 6:19-20, the Bible says, you are the temple of the Holy Ghost. You are. Gusto niyang manahan sa inyo. The moment you ask the Holy Spirit by faith, immediately the Holy Spirit will come into your being. Hello? Amen. Pag pumasok ang Holy Ghost sa inyo, you will speak in other tongues. You will receive the gifts of the Holy Ghost. You will receive the word of knowledge. You will receive the word of wisdom. This Holy Spirit is the third person of the Lord.
Are you willing to receive the Holy Spirit? Lahat po ng willing, taas po ang kamay. I'm gonna pray. Is willing. Taas niyo po ang inyong kamay. I'm going to pray. But before I pray, sasabay po kayo sa prayer. Any one of you nagpunta rito na hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon, hindi pa kayo born again, wala pa po kayong relationship by Christ. Gusto ko sa oras na sumabay kayo sa panalangin ganito, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sige po, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sa oras na ito, Sa oras na ito, ako ay tumatanggap sa lahat ng narinig ko na salita ng Diyos. Si Jesus ay namatay. Pangatlong araw ay nabuhay na muli. Ako'y nananampalataya ng buong puso na siya ay Panginoon ko at tagapagligtas. At sa oras na ito, tinatanggap kita. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking buhay. Buong puso, pinapapasok kita. Pumasok ka. Panginoong Jesus, sa oras na ito, tinatanghal kita. Panginoon ko at tagapagligtas. Mula ngayon, magpakailanman. Amen. Ako po manalangin. Ama, salamat po sa oras na ito na dininig mo ang dalangin ng bawat isa. Lalo na ang mga hindi pa tumanggap sa iyo. At sa oras na ito, nangako ka, rinigaluhan mo sila ng pangalawang regalo, ang banal na Espiritu, the Holy Ghost. Now, look at me before I pray. Everyone who wants to receive the Holy Ghost, again, you ask the Father, Father, give me the Holy Ghost. Jesus, baptize me now with the Holy Ghost. The moment you ask that, the Holy Spirit will come in your life immediately. Immediately. Whether you feel it or whether you don't feel it, or whether may na-feel kayong mainit, o may na-feel kayong something, o meron kayong tumayo ang buhok nyo, it doesn't matter. What matter is you receive it by faith. And the moment you receive by faith, the Bible says there shall be an evidence. Some of you will speak in other tongue. Some of you will not. Maybe dreams or visions. Some of you will see visions. Young people, be ready. Young people, are you listening to me? Young people, as you close your eyes, some of you will see visions. You'll see visions. Young people will see visions. Kayong mga tatay, magkakaroon kayo ng dreams. Magkakaroon po kayo ng pagkilos ng banal na Espiritu sa inyong buhay. As long as you decide it right now. Hallelujah. Habang tayo po ay tumutugtog, song leader, aawit po ang song leader, makipag-usap na kayo sa Panginoon before I will pray. Hallelujah. Close your eyes. Everybody close your eyes habang umawit. Hallelujah. Come on. Come on. Talk to the Father. Say, Lord Jesus, come on. Talk to the Father. Hallelujah. You surrender your lives to Jesus. Lord, I surrender my life to you, Lord God. You're coming back for me, but I need the Holy Ghost. Ang lahat ng
dito kayo sa altar right now. Come on. Break, break, break. Everything in the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Punta kayo sa harap. Break, break. Run, run. In the name of, raise your hand and close your eyes. Hallelujah. You sing a song. Dahan-dahan lang mo masyado. Huwag malakas. Dahan-dahan lang. Come on, everybody. Everybody who wants to receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. Be ready, be ready. Be ready. You will lay hands on the back. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, close your eyes. Just raise your hands. Raise your hands. After that, I'm going to pray for the sick. Every sickness will depart. Every sickness will be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. Iyan mo sila. Ipamove mo. Hallelujah. Move yung chair. Palapitin. Come on. Hallelujah. Siksikan dito. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Move yung chair. Move yung chair. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to pray. I'm going to look at me. Look at me. Hallelujah. Sisters. Look at me. Lahat po kayo nasa harap. Tumingin muna po kayo sa oras na ito. Tingin kayo sa akin. The moment I release the prayer, in the name of Jesus, the Holy Ghost will come upon you. Whether you feel it or not, the Holy Ghost will come upon you. Because that's the promise of the Father. You will receive the gift of the Holy Ghost right now. As I pray, you will receive now. As you receive by thanksgiving, Lord, thank you. Thank you, I receive it. Do not pray in Tagalog, just praise the Lord. Open your mouth. Continue to open your mouth. And just continue to open your mouth. Na Tagalog or English, you will be filled with another tongue. The Holy Ghost will dwell in you in the name of Jesus. Are you ready? Some of you will be healed by the power of God. Some of you, if you have sickness, some of you, alam niya ang dapat gawin niya. He can touch your womb. He can touch yung mga bukol sa inyo na dyan. Gagaling po yan. Whether what pain meron kayo, gagaling yan. Are you ready? Are you ready? I'm going to pray. I'm going to pray. I'm going to pray. Are you ready? Hallelujah. Are you ready? Sabihin ng Panginoong Jesus. Come on, everybody nasa Panginoong Jesus. Hallelujah. Tinatanggap kita. Ang baptizer ng banal na Espiritu. Sa oras na ito, buong puso ko, hinihingi at tinatanggap ang banal mong Espiritu sa aking buhay. Right now, I believe, I receive, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Come on, I'm going to release it in Jesus' name. Hallelujah. Just give thanks and honor. Open your mouth, everybody. Open your mouth. Hallelujah. Baba. Come on, many Baba. Karababa. Shikureba Sakata. When they receive the Holy Ghost, receive. When the devotion to the Holy Ghost is coming right now. The Holy Ghost is entering your being right now.
God. Raise your hands higher, raise your hands. I'm releasing the anointing of the Lord right now. Nandiyo sa likod sa pangalan ni Jesus. I'm releasing right now in the name of Jesus. Are you ready to take it? Let's say, I receive. I receive. I receive. Take it! Every one of you receive the infilling of the Holy Ghost. Some of you may have wisdom, may have visions and dreams. Lalo mga tatay, nanay, you will see dreams, visions sa mga young people. You receive. Sabihin nyo, thank you, Jesus. I receive the Holy Ghost. Thank you, Father. I believe it. Breathe unto me according to your word. I receive it. In Jesus' name. Amen. Palapanan natin, Lord. Lahat kayo ng may karamdaman, maiwan. Wala kayong karamdaman, magpasalamat po kayo sa Panginoon. Bumalik na po kayo sa Panginoon. Those who have sickness, pain. If you have pain, if you have sickness, you stay. Hallelujah. We're gonna pray. Gonna pray. The moment natapatan po namin kayo, just tell me your sickness. We're gonna pray. Nasa na yung aking mga kapatid. I'm going to pray. I'm going to pray. Kung ano po yung sakit na meron kayo, kung ito ay sa parte ng kahawakan mo. Hallelujah. Hallelujah. They have to leave right now, immediately, as I command. I want to pray. Just listen. As you close your eyes, mag-focus po kayo doon sa yung sakit. Now, nandiyan na ngayon. I-focus nyo po na tatanggapin yung kagalingan ng Lord. Amen. Are you ready to receive the healing? Are you ready? Sabihin mo, I am ready to receive the healing given to me already in Jesus' name. Habang nakawa po kayo, I'm going to pray. Then I will come down and see to it what's going on. Somebody will help you. We'll pray in Jesus' name. As we go right now. Father, I thank you. Jesus paid every sicknesses and diseases. Thou diseases, you have no right to stay on those bodies because they are the temple of the Holy Ghost. By the stripes of Jesus, they were healed. Spirit of infirmity, sickness and disease, I command you, go in the name of Jesus. Go! Pain, I command you right now, leave in the name of Jesus. Go! Go! Pain in the head, sickness in the heart, diseases in the stomach, I command you, go in Jesus' name. That you have to be healed
healed now. In the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. Be healed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Come on. Labilan nyo. Hallelujah. Labilan nyo. Jesus' name. Labilan nyo. Somebody will talk to him. You suffered and heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that heals thee. You are the Lord, my healer. You suffered and
just say, go in Jesus' name. In Jesus' name, I command this UTI to be in the name of Jesus. Be gone, UTI, in Jesus' name. Pain, I command you, go in the name of Jesus. Go in the name of Jesus now, go. Thank you, Father. Kanina ba meron? Wala na sa Diablo ka sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, demonyo ka ng arthritis, lumayas ka. Spirit of infirmity, in the name of Jesus. All things shall obey Jesus Christ. You are under my feet and under the feet of Jesus Christ. Remote arthritis, I command you to live on the part of the body of this temple of the Holy Ghost. Go in Jesus' name. I bind you. Spirit of infirmity, you have no right to stay. I have authority over you. In Jesus' name, on this body, on this right hand, in the name of Jesus, you have to go. In the name of Jesus, you have to go. In the name of Jesus, even on this right leg, in Jesus' name, you have to go. In Jesus' name, go. Go. In Jesus' name. In Jesus' name. karapatan. Sa pangalan ng Jesus, bind you, spirit of infirmity, go in the name of Jesus. Go in the name of Jesus now. I command this joints to be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Sige po, galaw niyo po. Sige po. Ayun, sa pangalan ng Jesus, ano po? Yung sakit, ano kamusta po? Sobrang masakit pa o? Sobrang sakit. Father God, complete the healing right now in the name of Jesus as I bind the spirit of infirmity and he has to live in Jesus' name. In Jesus' name. Lumakad po kayo doon, tapos bumalik kayo. Okay po, lakad. Jesus na kayo. Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Ano po ito? Dapat pray na po kayo. Dapat pray na kasi po muna po kayo. Ano po kayo?
lumapit na po si JR, ba ito? Jeritsi May Daaka at Mara Shane Ronario, Darlene Sobrina, yung mga Nino, Julie Delgado, Angel Forsor, Haniel Francisco, Eunice Pagtanganan, Jonathan Pajardo, JR Regalado, Jan Arumbay, Melvin Lumani, Jesly Regalado, Andy Desardo, at si Jerry Jad Aka Jr., Imelda Alcaide, Rosalinda, Erigorio, Caroline Arimbay, Aisa Sojon, Annabel Besarda, Rexon Lopez, Ezequiel Esplanada, Leniel Francisco Arnel Cruz, at Froilan de Castro. Dumami po yung lahat ng mga ninong, pati po yung bata at mga magulang ng bata for dedication. Tinatawagan ko na po yung nanay at tatay ng bata, pumunta na po dito. Medyo mabilis lang po ng konti kasi roll na po. Dito na po, dito na po.